Magandang araw po, Kuya Bari. Ako nga po pala si Tristan at gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa mga aswang. Nagkakagulo kami ng gabing iyon habang daladala ang mga sulu. Humingi sa amin ng tulong si Mang Pedro, ang isa sa mga tanod ng aming baryo. Sinugod daw ang kanyang bahay ng isang abwak at inatake ang kanyang mga hayop. Nakahihindik ang naging hitsura ng kanyang mga alaga. Nakahandusay ang mga ito sa lupa. Duguan at bulwak ang mga bituka. Tila ba sinadyang hugutin ng salarin at ikalat sa lupa na parang wala ng kinatatakutan. Nang subukang humingi ng tulong ang matanda, saka lang namin natuklasang may nilalang pala na tumitira sa kanyang mga alaga. Ang tawag dito ay abwak. Sila ang mga uri ng aswang na dumadaan sa ilalim ng lupa para makapambiktima. Marami na silang nabibiktima sa aming nayon kaya itinuturing silang salot sa aming lipunan. Ilang kalalakihan ang kasama naming hinabol ang aswang na kanina lang ay balak na namang puntiryahin ang natitirang baboy sa kulungan ni Mang Pedro. Nang makita ng mga kasamahan namin ang papatakas na aswang, mabilis pa sa 4:00 hinabol namin ito at ginamitan ng sibat para wag nang makalayo pa. Nilundagan ko ang aswang dahil ako ang unang nakakita sa kanya. Nagpagulong-gulong kami sa lupa at nagpambuno na tila mga batong lahulog mula sa ibabaw. Nang bumagsak kami, hindi ko na siya tinigilan hanggang sa masiguro kong lahat ng aking lakas ay naipalabas ko na sa pamamagitan ng pagbugbog ko sa kanya. Umatungal naman ang aswang at hindi na nakagalaw pa nang subukan niya akong lingkisin gamit ang dila niya. Papaano ba naman kasi, Kuya Bari? Nailabas ko kaagad ang aking tinatagong kutsilyo at mabilisang tinastas ang may kahabaan niyang dila. Dahil dito, nagkikisay siya sa sakit at kaagad na nagpumiglas para subukang makawala sa akin. Hindi ko lang napaghandaan ang ginawa niyang pagkalmot sa akin dahilan para mapasigaw din ako sa labis na sakit. Kaagad na tumatak sa aking braso ang 3 pinaglandas niyang kuko, kaya tuluyan ko na siyang nabitawan. Pareho kaming hinihingal, ngunit ang plano kong pag-atake papunta sa kanya ay naudlot nang mabilis pa siya sa 4:00 nawala sa paningin ko. Tila kasing bilis ng kidlat na nagpalamon na siya sa lupa at hindi ko na nakita pang muli. Siyang pagdating naman ng aking mga kasamahan. Humahango si tatay nang tawagin niya ako kaya kaagad kong sinabi sa kanya na nakatakas ang abwak. Tumango-tango si tatay. Mahirap daw talagang habulin ang isang aswang na nagtatago na sa kanyang lungga. Kaya naman napagpasyahan naming umalis at puntahan muli si Mang Pedro na sa mga oras na iyon ay sobrang nalulungkot na para sa kanyang mga alagang hayop na dinali ng aswang. Kinaumagahan, naghihintay-hintay kami ng balita kung may sugatan ba sa buong nayon. Ngunit lumipas na lamang ang maghapon hanggang sa magulat na lang kami nang magpadala ng mensahe sa aming kapitbahay si Kuya June. Ayon sa kanyang liham, isinugod daw sa ospital si Aling Ada, ang kanyang landlady. Bigla na lang daw nahiwa ang dila nito sa hindi malamang dahilan. Naintriga ako, Kuya Bari, at tinanong sa aking sarili kung madalas bang umaalis ang kanyang landlady sa bahay tuwing gabi. Ang nangyari kasi kagabi ang kaagad na sumagi sa aking isipan. Oo nga pala, ang kuya ko ay nagtatrabaho sa kabilang bayan kung saan nagrerenta siya ng kwarto kina Aling Ada
para hindi na kailangang umuwi sa aming bahay araw-araw. Masyado na kasing magastos ang pamasahe kung araw-araw pa siyang babiyahe. Isa siyang gwardya kuyabari na nakadestino sa isang sikat na butika. Matagal na siyang nagtatrabaho at kahit papaano po ay nakakapagpadala ng pera para sa aming mga pangangailangan. Nang malaman ko ang tungkol sa nangyari kay Aling Ada, ipinagtanong ko kaagad kay Kuya sa pamamagitan ng bumabiyahe naming kapitbahay kung pwede ba akong dumalaw sa kanya. Nagtataka man, wala nang nagawa si Kuya kung hindi ang payagan ako. Hindi naman naging mahirap sa akin ang magpunta sa bayan. Maraming sasakyan at madaling matuntun ang bahay kung saan nakatira si Kuya. Pinatuloy niya ako sa kanyang kwarto. Siya lang pala ang naiwan dahil halos lahat ng kanyang mga kasamahan ay nasa kani-kanilang trabaho pa maliban kay Aling Ada na sinasamahan ng kanyang anak sa ospital. Tinanong ko si Kuya kung anong itsura ni Aling Ada. Sabi naman niya, medyo maputi raw at mahaba ang buhok. Nang ituro niya ang babae sa akin nang magsidatingan ang mga ito galing sa doktor, nagkatitigan kaming dalawa ni Aling Ada. Siya ang unang lumihis ng tingin sa akin. Tila ba iniiwasan niyang makita ang aking pagmumukha. Hindi ko naman akalaing kasing bata lang pala ni Kuya itong si Aling Ada. Para kasing napakahirap nitong paniwalaan, lalo na't Aling ang tawag naming lahat dito. Maganda si Aling Ada Kuyabari. May kaputian at balingkinitan ang kanyang katawan. May 2 anak siya, si Maya at Lara. Katulad ni Aling Ada, magaganda din ang kanyang mga anak. Ayon kay Kuya, tuwing linggo daw sila talagang nakikita ng kanyang landlady dahil ang kanyang tinutuluyan ay hindi naman ang mismong bahay nito. Mayroong isang tahanan nito sa likurang bahagi ng kagubatan kung saan doon madalas na naglalagi ang mag-anak. Dagdag pa ni Kuya, walang asawa daw si Aling Ada. Base sa mga nalaman niya, nagkaanak lang daw si Aling Ada sa 2 magkaibang lalaki sa bata nitong edad. Ito ang tanging dahilan kung bakit sa kabila ng pagkakaroon nito ng mga dalagang anak ay nanatiling bata ang itsura nito. Sa tansya ko po, Kuya Bari, nasa 30 lang. Sina Maya at Lara ay nagmumukhang kapatid lang niya kung ikukumpara naman sa kanya. Tinanong ako ni Kuya kung ano daw ang sadya ko sa kanya. Pwede naman daw akong magpadala sa kanya ng sulat kagaya ng nakagawian namin. At hindi ko daw pwedeng basta-basta na lang iwanan si tatay. Sinabi ko naman sa kanya na nababalot ng takot ang mga tao sa nayon. Ilang araw na ang nakakaraan dahil sa panggugulo ng mga abwak na aswang na walang ibang ginawa kung hindi ang atakihin ang mga alagang hayop ng aming mga kababayan. Sinabi ko rin sa kanya na nakasagupa ko ang aswang na nagkataong namataan namin sa baryo noong gabing sumugod kami sa bahay ni Mang Pedro para tugunan ang kanyang hinihinging tulong. Mabuti na lang, may isang aswang pa akong naabutan na abalang nilalantakan ang isa sa mga baboy ni Mang Pedro, kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na tagain ang dila nito. Hindi ko na idinetalye kung papaano kinalaban ang aswang na iyon, ngunit nakita ko kung papaano manlaki ang mga mata ni Kuya matapos marinig ang aking sinabi. Anya, ano naman daw ang kinalaman ni Aling Ada sa mga aswang na aking kinalaban? Hindi kaagad ako sumagot. Sa tono kasi ng pananalita ni Kuya, parang gusto niyang paktakpan pa si Aling Ada sa kung anuman ang mga bagay na nalalaman niya.
Hindi na lang ako nagpahalata na may pagdududa talaga ako kay Aling Ada. Basta ang sinabi ko lang sa kanya, sana maging mabilis ang pagpapagaling ng ginang nang sa gayon ay makapagtrabaho na ito ng maayos. May sarili daw din kasing negosyo ang ginang maliban sa apartment na pinaparentahan nito. Sa katunayan, magkatabi daw ang negosyo nun at ang tahanan nito sa kagubatan kung saan tuwing gabi daw ang operasyon ng negosyo ng babae. Dahil may trabaho si kuya kinahaponan, naisip kong mamasyal muna para naman masubukan kong tignan kung may mga makikita ba akong kakaibang bagay sa paligid ng kanilang tinitirhan. Nagbabakasakali akong makakahanap ng ebidensya ng aswang sa kanilang lugar. Nagdududa talaga ako kay Aling Ada. Nagkataon namang pag-alis ni kuya papuntang trabaho ay namataan ko si Aling Ada na papunta sa kanyang bahay sa kagubatan. Naengganyo akong sundan ang babae na hindi niya nalalaman. Mabuti na lang, nagpatuloy siya sa paglalakad at animo hindi ako napapansin. Medyo may kalayuan na din ang kanyang nalalakad nang mapansin kong nawala siya sa kalagitnaan ng aking pagsunod. Walang naiwan sa daan maliban sa bakas ng kinubkob na lupang tila ginawang munting daanan na animoy kagagawan ng isang hindi matukoy na nilalang. Bigla akong kinabahan. Sa tingin ko ay nakahalata itong si Aling Ada dahil sa ginawa kong pagsunod sa kanya. Nagmamadaling inalerto ko ang aking sarili at pinakiramdaman ang paligid. Papagabi na at alam kong wala ng kahit na sinong taong napapagawi sa lugar na ito. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa mapagtanto kong isang munting kalsadang yari sa pulang hollow blocks ang binabagtas ko. Bahagyang bumagal ang mga yapak ko nang mapansin ang isang matayog na gate sa hindi gaanong kalayuan sa kinaroroonan ko. Bahagyang nakaawang ang kinakalawang nitong gate kaya napalingon ako sa paligid. Dito kaya pumunta si Aling Ada? Baka ito marahil ang kanyang bahay. Sa tingin ko ay ang tahanang ito lang naman ang nag-iisa sa lugar na ito. Pigil hiningang naglakad ako at patiyad na pumasok. Bigla pa akong kinabahan sa nakitang nakakalat na ribultong mga pakpak at mahahabang kuko na nasa gitna ng parang fountain at may hawak pang malaking tipak na pusong tila hinugot mula sa kung kanino. Napalibot ang tingin ko sa paligid. Medyo maliwanag doon dahil sa mga sulu na nakapalibot. Yun lang yata ang nakikita kong liwanag sa lugar na iyon dahil mukhang wala namang kuryente sa nasabing lugar. Sa likod noon ay may isang malaking bahay. Nakakatakot ang paligid dahil sa mga kakaibang rebulto kung saan-saan nakadisplay. Bago ako makalapit sa main door, ay may matayog na hagdan pang madadaanan na napalilibutan naman ito ng gumagapang na halaman na hindi ko mawari kung ano iyon. Basta Kuya Bari, mas lalong nagbigay ng nakakatakot na atmosfera sa lugar ang hitsura nun. Hindi ko tuloy matukoy kung may mga tao bang nakatira pa sa lugar na ito. Naisip kong itanong sa aking sarili kung abandonado ba ang lugar na ito. Ngayon lang kasi ako nakapasok sa lugar na iyon. Dati ay hindi naman kasi ako nagpupunta sa nirerentahang kwarto ni Kuya. Nagpasya akong lumakad papunta sa hagdanan. Hindi naman iyon kataasan pero mukhang malaki at malawak tignan. Noong makalapit sa main door, sinubukan kong pihitin iyon pabukas ngunit nakalak iyon.
Puno ng alikabok ang paligid, lalo na ang mga salaming bintana na tila may pagkakahawig sa mga malalaking bahay ng sinaunang Kastila. Sa bagay, maituturing mong ang lugar na iyon ay parang haunted house na. Mukha kasing makaluma. Sinubukan kong silipin ang loob, kaya pinunasan ko ang salaming bintana para maalis ang may kakapalang dumi na tila dumikit na roon. Sa tingin ko nga ay ilang taon nang hindi nadadaanan ng basahan ang lugar na ito. Sisilip na sana ako para lang magulat. May mga matang nakasilip din sa akin mula sa parte ng salaming pinunasan ko. Dilat ang mga matang iyon na tila nagmamakaawang tulungan ko. Bahagya akong napaatras habang sapo ang aking dibdib sa sobrang takot. Iba pa naman ako kung matakot dahil hindi ko magawang makapagsalita o makasigaw man lang. Umurong lamang ang aking dila at tila mauupos na kandila ang aking mga paa na tila itinulos sa kinatatayuan. Saglit akong naistatwa at ni hindi man lang nakapagsalita. Ramdam na ramdam ko ang dahan-dahang pag-akyat ng kilabot sa aking kaibuturan nang nagkukumahog na umalis sa bintana ang kung sino mang taong iyon at biglang niyugyog ang doorknob sa harapan ko. Alam ko iyon dahil gumagalaw ang doorknob na tila nais buksan ng kung sino man ang nasa loob. Hindi ako nakatiis at naibulong sa kanya kung sino siya na hindi na nasundan pa. Narinig ko na lang kasi ang kanyang matinis na sigaw palayo hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Dito na ako kinabahan nang bahagyang umalog ang lupa kung saan ako nakatayo. Nagmamadali ako sa pag-atras hanggang sa tuluyan na akong makapagtago. Mabilis ko kasing natakbo ang pinakamalapit na mayabong na halamanan sa may hagdanan kaya doon na ako nagkubli. Hinintay ko kung ano ang mangyayari at kagaya nga ng aking natuklasan. Biglang sumabog ang isang bahagi ng bakuran at inilabas ang isang babaeng nakakulay pulang bestida na kanina ko pa sinusundan. Nakita ko ang mabagsik niyang mukha na may nanlilisik na mga mata. Hinihingal siya habang inaamoy-amoy ang buong paligid. Sumunod namang naglabasan din sa ilalim ng lupa ang dalawa niyang anak na sila Maya at Lara. Parehong masama ang timplada ng mukha ng mga ito at mukhang may hinahanap. Mas lalo kong isiniksik ang aking katawan sa loob ng halamanan. Bigla kasi akong natakot sa kanilang mga hitsura. Siguradong sigurado ako, walang kaalam-alam si Kuya sa kanilang tunay na mga pagkatao. Sila ay mga abwak. Narinig kong nagsalita si Aling Ada sa kanyang mga anak, sabay sabing nasa kanilang baluarte raw ang lalaking tumapyas sa kanyang dila. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Ganun pa man, hindi ako nagpahalata at pinilit na manahimik sa aking pinagtataguan. Kapag nalaman nilang nasa paligid lang ako, siguradong hahanap sila ng paraan para mapalabas ako. Hinintay kong pumasok sila sa kanilang bahay bago ako umatras para puntahan ang aking kuya. Kailangan niyang malaman ang aking natuklasan dahil alam kong makikipagtulungan siya sa akin. Dali-dali akong tumakbo at nagpunta sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nagtaka pa si kuya kung bakit naroon daw ako at kung ano na naman daw ang kailangan ko. Sabi niya, wala daw rason para siraan ko ang kanyang landlady, kaya dapat lang daw umuwi na ako. Marahas akong umiling sabay sabi sa kanya
na hindi naman ako nagsisinungaling. Totoong nakita kong gumagalaw na kagaya ng isang abwak ang kanyang landlady, maging ang mga anak nito. Pinandilatan ako ni Kuya, sabay sabing wag na wag daw akong gagawa ng kung ano-anong kwento dahil hindi raw ito maganda sa kapwa. Lalo na sa kanyang landlady na walang ibang ginawa kung hindi ang tulungan siya sa panahong kailangan niya at nagigipit siya. Napailing na lang ako. Hindi niya alam kung bakit ako nagkakaganito. Ang mga babaeng tumutulong kay Kuya ay ang mga aswang na umatake sa aming nayon. Kapag hindi niya ako tinulungan, mag-isa akong gagawa ng paraan para masupil ang mga nilalang na ito. Bumalik ako sa kanyang tinutuluyan at naghanap ng maaaring ipangontra sa mga aswang. Ngunit maras lang akong napailing nang mapansing wala man lang maski asin sa kanilang tahanan. Mabuti na lamang may mga malalapit na tindahan sa di kalayuan. Nagtanong-tanong ako kung matagal na ba nilang kakilala si Aling Ada at natuklasan ko din na ayaw pala siya ng mga kapitbahay niya. Hindi lang daw nila magawang umangal dahil natatakot sila sa mga kayang gawin ng babaeng ito. Maraming beses na daw na napapansin sa tuwing may kinakalaban silang anak o mismo si Aling Ada ay may nangyayari daw kaagad na kakaiba sa kanilang mga alagang hayop tuwing umaga. Isa sa mga nakausap ko ay si Aling Vilma na isang tindera ng sari-sari store. Noong mangutang daw ang anak ni Aling Ada na si Maya, ay siningil daw niya ito. Inabot na daw kasi ng 1 buwan ang utang ng babae at hindi naman ito nakakabayad. Kinailangan pang puntahan ni Aling Vilma ang babae sa bahay nila, ngunit nang mag-usap sila ni Aling Ada, ay nagalit lamang ito. Hindi binayaran ang utang at nagbanta pa ang mag-ina sa kawawang ginang, kaya naman kinagabihan. Binalak ni Aling Vilma na takutin ang mag-ina. Sinubukan daw niyang batuhin ng bahay ng mga ito para lang magulat nang makitang nagbagong anyo si Aling Ada at naging isang nakahihindik na halimaw. Inatake daw siya at sinubukang hilahin papunta sa ilalim ng lupa, ngunit nagawa pa daw niyang magsisigaw dahilan kung bakit kaagad na rumesponde ang kanyang mga kapitbahay at madiskubre ang tunay na katauhan ng mag-iina. Sila pala ay mga aswang abwak. Mula noon, wala nang nagtangkapang lumapit sa mag-ina. Yung negosyo nga raw ay front lamang daw iyon para makapangbiktima sila ng mga turistang napapagawi sa kanilang lugar. Sa katunayan niyan, may ilang tao na daw silang nabiktima at nalaso na ng tuluyan ang isipan, kaya mas lalong hindi sila makalapit. Nagduda ako lalo sa ikinikilos ng aking kuya. Malakas ang kutob kong isa siya sa mga taong nalaso na ng mga aswang ang isipan, kaya kung ipagtanggol niya ang mga mag-iina ay sobra-sobra. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay ni na Aling Ada para masugpo ang kanilang kasamaan. Pumayag naman ang mga ito at nagsigawa ng mga sibat at nangolekta ng buntot pagi para sa aming pagsugod mamayang hating gabi. Sinubukan ko ding balikan si kuya sa kanyang pinagtatrabahuhan, ngunit ayon sa kanyang kasamahan ay maagang umuwi ito na labis kong ikinabahala. Halos mahilo ako sa kakatakbo pabalik naman sa kanyang nirerentahang bahay. Dito ko naisip na nagpunta si kuya marahil ay dahil nag-aalala siya sa aking sinabi tungkol kay Aling Ada kanina. Napahinga ako ng maluwag nang namataan siya sa loob ng kanyang silid na tila ba may hinahalungkat sa kanyang malaking kahon.
Napasinghap ako nang makita si kuya na may kinukuhang malaking Tupperware mula sa pinakailalim at binuksan iyon. Napatakip ako sa aking ilong nang malanghap ang masangsang at malansang amoy na laman nito. Gusto ko mang magtanong kung ano ang ginagawa niya at kung bakit hindi man lang niya nagawang mapansin ako ay hindi na din ako nag-ingay pa. Kailangan kong mahuli sa akto kung ano ang ginagawa niya. Ilang saglit pa, naging abala na si kuya sa kanyang ginagawa. Naririnig ko ang mabilis niyang pagnguya na tila ba nagmamadaling ubusin ang kung anong pagkaing nilalantakan niya. Nanginig ako at papikit na tiniis ang malansang amoy na nalalanghap ko ng mga sandaling iyon. Hindi na ako nakapagpigil pa at tuluyan na akong lumabas sa aking pinagtataguan. Mukhang wala naman sigurong problema kung kukumprontahin ko siya. Kung nahawahan siya ni na Aling Ada, kailangan kong malaman. Tinawag ko ang kanyang pangalan nang tuluyan na akong makalapit sa kanya. Nahinto sa ginagawa si kuya at dahan-dahang lumingon sa aking direksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabigla. Kagaya din ng pagkabiglang naramdaman ko nang masilayan ko ang kulay pula niyang mata at tigmak sa dugo niyang mukha. Para kaming natuka ng ahas sa kalagitnaan ng aming pagtitinginan. Biglang umangil siya at hindi na muli pang inasikaso ang kanyang nilalantakang mga lamang loob. Binitiwan niya iyon at lumapit ito sa akin. Sa bawat marahan niyang paghakbang, napapaatras ako at halos mabingi na sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit kailangang magpahawa si kuya sa mga babaeng iyon. Mukhang isang pagkakamali ang ginawa kong pagtawag sa kanyang pangalan. Sumingasing si kuya na naging dahilan ng pagbabago ng kanyang hitsura. Ang kanyang dila ay naging mas mahaba pa sa kanyang katawan. Naglalabas iyon ng masangsang na amoy na nagpapasama ng aking pakiramdam. Mangiyak-ngiyak na tinawag ko ang pangalan niya. Sabay sabing naniniwala akong hindi ka masama. Naaapektuhan lang siya ng kung anong meron si Aling Ada. Baka binigyan lamang siya ng bertud o sadyang ginapangan ng orasyon para maging aswang kagaya ng kanyang mga anak. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatitig ito sa akin na tila ba hindi niya nagugustuhan ang naririnig niyang mga salitang sinasabi ko sa kanya. Umatras ako at hintakot na dumistansya sa kanya. Bigla kong napagtanto kung anong katangahan ba ang ginawa ko. Ni hindi na ako nakagalaw pa nang bigla niya akong dakmain at kinalmot gamit ang matutulis niyang mga kuko. Sinubukan kong umiwas ngunit nagawa pa din niya akong patamaan. Napasigaw ako sa labis na sakit at hapding nararamdaman ko ay tila umaabot papunta sa aking kailaliman. Tila puso ko na ang kanyang pinupuntirya. Hindi ko kayang tanggapin na aswang na ang aking kapatid. Wala akong naririnig na anuman sa kanya maliban sa kanyang mga angil. Hintakot akong napapikit sabay nagmamakaawa sa kanya na hindi ako kalaban, na ako ang kanyang kapatid. At naghihintay sa amin si tatay sa bahay kung saan umaasa siyang uuwi kaming magkasama at magkasundo. Nang walang ano-ano'y, hindi ko alam kung nasaling ko ba ang pagiging tao niya dahil hindi na niya itinuloy ang balak na pananakit sa akin. Sa halip, muling nagbago ang kanyang anyo patungo sa pagiging tao
at tila huminahon sa kanyang nararamdaman. Nang makabalik siya sa normal na itsura, hinarap niya ako at mangiyak-ngiyak na napatitig sa akin. Anya, hindi raw siya masama. Sadyang nahaluan na yata ni Aling Ada ng kung anong lason ang kanyang dugo nang minsang magkasakit siya at gamutin siya nito. Ganun pa man, kailangan niyang lakasan ang kanyang loob at naniniwala akong maipagagamot ko siya sa pinakamagaling na albularyo sa amin. Isang angil ang aming narinig at mula ito kay Aling Ada. Mukhang hindi niya nagugustuhan ang ginawa kong pagkumbinsi sa aking kapatid na maging tao muli. Kakalmutin na sana niya ako, ngunit marahas kong naiumang sa kanya ang punyal na sa tuwina ay daladala ko. Malakas kong nailandas sa kanyang tiyan, dahilan para bumulwak ang bituka niya at magkalat sa sahig. Walang buhay na bumagsak ang aswang na abwak at hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makapanlaban sa amin. Sumigaw naman ang mga kapitbahay ni Aling Ada, sabay-sabing nagawa nilang patayin sina Maya at Lara, kaya naman labis ang kanilang pasasalamat at nagawa naming sugpuin ang mga nilalang na nagsisilbing salot sa aming bayan. Sa ngayon po, Kuya Bari, dinala ko si Kuya sa aming tahanan at kasalukuyan ng nagpapagaling mula sa muntikan na niyang pagiging aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapiling niyo rin pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Tristan. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Badong. Kasalukuyan po akong nasa edad na 45 taong gulang at kasalukuyan din po akong nakatira dito sa Capiz. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa hiwaga ng anting-anting ng aking lolo na ginagamit niyang panlaban sa mga aswang. Mainam ko pong itago na lang ang pinaka-eksaktong lugar at pangalan ng tauhan bilang pagrespeto na rin sa aking lolo at para sa kapakanan ng turismo sa lugar. Ang kwentong ito ay ang pinakapaborito kong kwento mula sa aking lolo na antingero. Ito ang kwento na hinding-hindi ko na makakalimutan kailanman. Sabado noon at maliwanag ang tanglaw ng buwan. Ginabi ng uwi si Lolo Pablo dahil nanggaling siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Nag-inom po kasi sila at hindi na malaya ni Lolo ang mga oras. Kaarawan po kasi ng kanyang kaibigan ng araw na iyon kaya sila nag-inom. Ngunit nang matapos na ang inuman, nagpasya na si Lolo na umuwi na mag-isa. Wala naman kasi siyang makakasabay pa uwi dahil karamihan sa mga dumalo sa kaarawan ng kanyang kaibigan ay taga roon sa bayan. Malayo po ang bahay ni Lolo sa bahay ng kanyang kaibigan. Nasa liblib na bukirin pa ang bahay ni na Lolo Pablo, samantalang ang bahay po ng kaibigan niya ay nasa kabayanan. Noong mga oras na iyon, mag-isa niyang tinatahak ang kahabaan ng makitid na daang pumapagitna sa pagitan ng malawak na kagubatan. Sobrang dilim ng paligid. Ang tanging sulo lamang po ang dala ni Lolo noon ay ang isang munting lighter na mayroong flashlight. Walang kabang naramdaman si Lolo ng sandaling iyon sapagkat aliw na aliw siya sa paninigarilyo. Ang pagiging kampante niya ay nalusaw kahalili ng nararamdaman niyang kilabot. Nanindig po ang kanyang mga balahibo sa batok at sa mga braso.
May narinig po kasi si Lolo na angil sa gilid ng kanyang dinadaanan. Waring may nilalang na nakakubli sa likod ng mga naglalakihang punong kahoy. Hindi niya mawari kung anong hayop ba iyon ang kanyang naririnig, sapagkat sa tanang buhay niya, noon pa lang siya nakarinig ng ganoong klaseng angil. Pinili na lamang po ni Lolo na ipagpatuloy ang kanyang paglalakad upang makauwi na. Subalit nang siya ay naglalakad na, muling nagkaroon ng kaluskos na sumusunod sa kanyang likuran. Bigla pong napapalingon si Lolo sa kanyang likuran upang hulihin ang sumusunod sa kanya. Subalit sa tuwing lumilingon po si Lolo ay itinututok niya ang flashlight sa kanyang likuran. Hindi naman niya makita kung sino yung sumusunod sa kanya. Aminado po si Lolo na kinabahan siya ng mga sandaling iyon sapagkat may nilalang na sinusubukan siyang linlangin. Binilisan ni Lolo ang kanyang paghakbang, subalit naramdaman niyang bumibilis din ang kaluskos na sumusunod sa kanya. Kung kaya't nagpasya siyang bagalan ulit ang kanyang paglalakad, ngunit bumagal din naman po ang kaluskos sa kanyang likuran. Anumang bilis o bagal ang gawin ni Lolong paglalakad ay ginagaya siya ng kung sino. Kinabahan na si Lolo ng mga sandaling iyon at hindi na mawari kung makakauwi ba siya ng ligtas. Dala ng naramdamang pagkabalisa, hindi na malaya ni Lolo ang isang troso na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Natalapid ang kanyang mga paaroon na naging dahilan sa pagkasubsob niya patungo sa lupa. Tumalsik po ang tanga ni Lolo na lighter patungo sa unahan. Ang sigarilyo naman po ni Lolo ay naputol. Dahil doon ay idinura na lamang po ni Lolo ang putol na sigarilyong naiwan sa loob ng kanyang bibig. Napatingin si Lolo Pablo sa unahan kung saan tumalsik ang munti niyang flashlight. Natanaw niya sa di kalayuan ang isang lalaki na nakatayo at nakatalikod. Nakahubad ang lalaki at bakas sa likuran noon ang mga sugat na hindi mawari ni Lolo kung ano ang pinagmulan. Nang makita po ni Lolo ang lalaking iyon, ay bahagya po si Lolo na nakaramdam ng pagkapanatag ng loob dahil sa wakas, nagkaroon na raw po siya ng makakasabay ng sandaling iyon. Marahan pong gumapang si Lolo palapit sa pinagtalsikan ng kanyang lighter. Nang makuha niya ang lighter, ay agad pong tumayo si Lolo at patakbong lumapit sa lalaki. Tinawag niya ng tinawag ang lalaki habang siya ay tumatakbo papalapit doon. Subalit hindi man lang tumutugon ang lalaking iyon. Nang makadais na po si Lolo ay hindi man lang siya nilingon at kinibo ng lalaki. Hindi tuloy maiwasan ni Lolo ang mag-isip ng masama. Inisip niyang nasisiraan ng bait kaya ang lalaking iyon. Akma na sanang tatapikin ni Lolo ang balikat ng lalaki nang bigla itong naglakad pauna. Sumunod naman po sa kanya si Lolo. Iniilawan ni Lolo ang daanan. Nagtataka po si Lolo kung bakit nakayuko pa rin ang lalaki habang naglalakad ito. Salita lamang po ng salita habang nakasunod siya sa lalaking nasa kanyang unahan. Hindi rin nagtagal. Minainam na lang po niya ang manahimik sapagkat nagmumukha lamang siyang natatakasan ng bait sapagkat hindi naman umiimik ang lalaki sa kanya. Sa katagalan po, Kuya Bari, biglang huminto daw ang lalaki sa kanyang paglalakad. Napaatras si Lolo sapagkat napagmasdan niyang nanginginig ang lalaki habang ang nakahubad nitong katawan ay kitang-kita ni Lolo sa likod kung papaano ito pinagpapawisan. Pare, ano ba nangyayari sa'yo?
Natutulirong tanong ni Lolo habang nasa likod pa rin siya ng lalaki. Nababahala na si Lolo sa tagpong iyon. Lumingon si Lolo sa kanyang likuran, subalit kinabahan lamang siya dahil sobrang dilim ng paligid. Pagkatapos ay lumingon ulit siya sa lalaki. Nagulat na lamang si Lolo dahil nawala ang lalaki sa kanyang unahan. Saglit lang naman nalingat si Lolo subalit nawala po kaagad daw ang lalaki na sinusundan niya kanina. Kung kaya't minainam po ni Lolo ang magpatuloy na lang sa paglalakad habang kinikilabutan na siya. Pinaniwala na lang niya ang kanyang sarili na siguro ay namamalikmata na lamang siya. Iniisip na niya na baka ay pinaglalaroan lamang siya ng kanyang guni-guni. Gayunpaman ay nakaramdam pa rin po si Lolo ng takot. Kaya naman tumakbo siya ng mabilis upang makalayo kaagad sa lugar na iyon. Subalit sa kalagitnaan po ng kanyang pagtakbo ay muling napahinto si Lolo sapagkat nakita niya ang kaninang lalaki na naroroon ulit sa kanyang unahan. Nagugulumihanan na po si Lolo ng mga sandaling iyon. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Baka sakaling namamalikmata lamang siya talaga, ngunit nang muling imulat ang mata, ay naroroon pa rin ang lalaki. Hindi po siya talaga makapaniwala kung papaano nakarating kaagad ang lalaki sa kinatatayuan nito gayong magkalapit lamang sila ni Lolo kanina bago ito nakapagtatakang nawala. Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba ito? Hindi ba ito sumasagot? Aswang kaya ito? Tanong ni Lolo habang kinakabahan siya. Napasapo na lamang siya sa kanyang noo dahil sa kanyang naitanong. Nangamba naman si Lolo na baka magalit ang lalaki dahil pinagkamalan niya itong isang aswang. Muli ay walang kakibu-kibu na naman ang lalaki habang nakatalikod pa rin at tila bang may kung anong kinakain. Marahang humakbang si Lolo palapit upang alamin kung ano ang kinakain ng lalaki. Nang matapik niya ang balikat ng lalaki, ay bigla itong lumingon. Napaatras po si Lolo ng dahil sa labis na gulat. Nakita niya kasing may nginungoyang hilaw na karne ang lalaki. Duguan na rin ang nguso nito na puminta sa kanyang naghahabaang mga ngipin. Biglang umangil ang lalaki habang nakatitig ito kay Lolo. Marahan pong humakbang na si Lolo paatras ng mga sandaling iyon sapagkat natakot siya sa mukha ng lalaki. Mabalasik ang mukha nito at nandilisik ang kanyang mga pulang mata, kahalintulad ng mga ligaw na hayop na gutom sa karne. Biglang binitiwan ng pinaghihinalaan ni Lolong aswang ang karne na kagat-kagat nito. Pinukulan nito ng tingin si Lolo. Kaya naman ay humakbang si Lolo patalikod upang makadistansya na ng bahagya sa aswang. Ang kanina ay ordinaryong mga daliri lamang ng lalaki ang biglang nagsihabaan. Doon na nakumpirma ng aking Lolo Pablo na isang aswang talaga ang lalaki na kanina pa niya sinusundan. Maya-maya lang ay biglang humakbang ang aswang papalapit kay Lolo. Tumakbo naman si Lolo pabalik sa dinaanan niya, subalit tumakbo rin ang aswang at hindi hamak na mas mabilis itong tumakbo kumpara kay Lolo Pablo. Madapa-dapa daw si Lolo kakatakbo nang biglang lumundag ang aswang pasampa sa kanyang likuran. Agad namang gumulong si Lolo upang maipit ang aswang. Sa katagalan po ay naramdaman na lamang po ni Lolo ang pagkabaon ng ngipin ng aswang sa kanyang balikat. Kaya naman po ay binuhos ni Lolo ang buo niyang lakas, maiwaksi lamang ang nilalang. Nang magawa niyang makaalpas sa bisig ng aswang,
ay tumakbo ulit si Lolo. Sa pagkakataong ito ay mas pinili niya na tumakbo sa gubat kaysa sa daan. Mas mabilis kasi siyang maaabutan sa daan dahil walang mga nagsasabitang kahoy. Sa loob ng kagubatan ay nagpatuloy po siya sa pagtakbo. Ilang beses na po siyang nasugatan sa katatakbo. Nahiwa kasi ng mga sanga ang kanyang braso, pisngi at ilan pang parte ng kanyang katawan. Hindi rin nakaligtas ang kanyang mga binti at paa sa mga matitinik na halaman. Gayunpaman, hindi pa rin ininda ni Lolo ang mga sakit mula sa mga kumikirot niyang mga sugat na natamo niya sa katatakbo. Nasa isip niya kasi ng mga oras na iyon ay ang makaalis lamang palayo sa lugar na iyon at hindi siya maabutan ng aswang. Kung matatalo kasi siya ng aswang, tiyak na gagawin siyang hapunan nun. Nawala na ng tuluyan ang kalasingan ni Lolo at nagpatuloy pa rin si Lolo sa kanyang pagtakbo. Hindi na rin niya po inalintana ang mga nagdudugo niyang mga sugat sa katawan. Maya-maya lang, narinig niya na naman ang kaluskos sa paligid. Signus na muling nakasunod sa kanya ang aswang. Ang kaluskos ay palapit na ng palapit kay Lolo. Nang marinig niya po iyon, ay kumuha po si Lolo ng malaki-laki at matulis na patpat na magsisilbi niyang sandata laban sa aswang na iyon. Nang may nakuha siyang patpat, ay muling tumakbo si Lolo, ngunit sa kasamaang palad, lumundag sa kanyang unahan ang aswang na muling ikinahinto po ni Lolo sa kanyang pagtakbo. Napaatras at napaupo si Lolo sa marahang lupa habang nakatutok sa aswang ang tangan niyang patpat at liwanag mula sa flashlight ng lighter na kanya pong hawak. Agad na sumunggab ang aswang kasabay ng pag-iwas ni Lolo. Sa tuwing umiiwas siya ay sumusunod sa kanya ang aswang at sumusunggab. Mabuti na lamang at naiilagan daw ni Lolo ang bawat pagsunggab ng aswang sa kanya. Nagagawa rin ni Lolo na gawing pananggalan ang mga puno sa gubat na iyon kaya nahirapan agad ang aswang na sakmalin siya. Sa labis na galit ng aswang ay ginamit niya ang matatalas niyang kuko upang hulihin na si Lolo. Sunod-sunod na kalmot ang pinakawalan ng aswang habang si Lolo naman po ay nagpalipat-lipat na nagtatago sa mga puno. Malaking puno man o maliit. Ang maliliit na puno na natatamaan ng kuko ng aswang ay kaagad na napuputol o kung hindi naman napuputol ay natutumba o nababali lamang ang ilang sanga. Pilit na iniisip ni Lolo kung papaano siya makakatakas sa sitwasyong iyon. Naghahanap siya ng pagkakataon upang maisaksak niya sa katawan ng aswang na lalaki ang tangan niya pong matulis na patpat. Ngunit kalaunan, nagawa ng aswang na kalmutin si Lolo sa likuran. Napasubsob si Lolo sa damuhan dahil sa kaganapang iyon. Sa sobrang talas daw ng kuko ng aswang ay hindi niya naitago ang sakit. Habang nakabulagta si Lolo sa damuhan ay kinapa niya muli ang matulis na patpat na tumalsik sa kanyang unahan. Paunti-unting gumapang si Lolo palapit sa patpat habang humahagikik naman ang aswang na lalaki na naroroong nakatayo sa tapat ng pinagbulagtaan ni Lolo. Humahalakhak ang aswang habang sinusundan niya ang gumagapang na si Lolo. Akma na sanang wawakwakin ng aswang ang likuran ni Lolo nang biglang naabot ni Lolo ang patpat. Ginawa pong sibat ni Lolo ang patpat at inihagis niya iyon patungo sa ulo ng lalaking aswang. Tumama ang matulis na patpat sa kanang mata ng aswang. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagwala ang aswang. Nagsumigaw ito at ininda ng labis ang natamong sugat sa mata. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataong iyon na makalayo sa aswang.
Paika-ika siyang naglakad papalayo. Pinilit niyang tumakbo kahit pa sobrang hapdi na ng kanyang mga sugat. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo ay muli niyang narinig sa kanyang likuran ang pumapalapit na angil at kaluskos na nililikha ng nilalang. Nagsumigaw ang aswang at baka sa boses nito ang galit. Sa muling pagkakataon ay naharangan na naman ng aswang si Lolo. Nakita ni Lolo ang patpat na nakatarak pa rin sa kanang mata ng aswang. Naisip ni Lolo ng mga sandaling iyon na kung hindi siya lalaban, tiyak na hindi matatapos ang kalbaryong pangpeperwisyo ng aswang sa kanya. Walang yakang aswang ka. Hinihintayin ako ng pamilya ko. Pauwi mo na ako. Sambit ni Lolo. Baka sa boses ni Lolo ang pagod na simbolo ng kanyang panghihina. Habang ang aswang naman ay mabalasik lamang na nakatingin sa kanya. Maya-maya lang, muling sumugod na naman ang aswang. Sinalubong naman siya ni Lolo. Nakalmot si Lolo sa kanyang mukha na halos ay ikatuklap na ng ilong ni Lolo. Buong lakas pong nahawakan ni Lolo ang batok ng aswang at buong lakas niyang iniumpog ang aswang sa isang malaking puno na ikinabulagta ng aswang sa lupa. Nang bumulagta ang aswang ay sinakyan po ni Lolo ang tiyan ng aswang. Pagkatapos ay mas diniin pa po ni Lolo Pablo ang patpat na nakatarak sa mata ng aswang. Nang diniinan niya iyon, ay mas lalong nagsiritan pa ang dugo ng aswang. Ang ilan sa mga dugo ay tumalsik pa sa mukha daw ni Lolo. Ang ilan naman ay puminta sa mga tuyong dahon at damit ni Lolo. Nangisay ang aswang na nasundan sa agarang pagkalagot ng hininga nun. Mabilis na lumayo si Lolo sa lugar na iyon. Umandap-andap na rin ang maliit na lighter na nagsilbing niyang flashlight. Ilang minuto pa siyang naglakad ng naglakad at tumakbo ng tumakbo hanggang sa natanaw na niya po ang daan patungo sa kanilang bahay. Agad siyang tumakbo patungo sa kanila at agad niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Maswerte naman po si Lolo dahil narinig agad daw ng kanyang asawa ang boses niya. Nang mga sandaling iyon, gising pa po ang asawa ni Lolo sapagkat kanina pa siya nag-aalala dahil gabi na at hindi pa nakakabalik si Lolo. Gulat na gulat si Lola Norma nang tumambad sa kanya ang asawang puno ng galos at kalmot sa katawan. Inutusan naman ni Lolo si Lola na isarado kaagad ng maigi ang mga kandado ng pintuan at bintana. Pagod man, subalit pinili pa rin ni Lolo Pablo na ipaliwanag kay Lola Norma ang kanyang naging karanasan sa labas. Sinabi ni Lolo na may nakasalamuha siyang aswang sa kagubatan. Agad na hinanap ni Lolo ang kanyang itak at ang kwintas na anting-anting na regalo ng kanyang ama sa kanya. Hindi kasi iyon suot ni Lolo kanina sapagkat hindi siya naniniwala sa mga aswang. Hindi rin siya naniniwala na mabisa ang anting-anting na niregalo ng ama niya sa kanya. Nung mga oras na iyon, naisubukan ni Lolo Pablo ang kakayahan ng nasabing anting-anting. Subalit hindi na niya batid kung saan niya nailagay ang kanyang anting-anting na ginawang kwintas. Tumulong na rin kay Lolo sa paghahanap ang kanyang asawa na si Lola Norma. Halos halongkatin na nila ang buo nilang bahay, subalit hindi nila natagpuan ang anting-anting. Hanggang sa napansin nilang naroon ito sa palad ng kanilang 8 taong gulang na anak na lalaki. Matagal na palang ginagawa ng anak ni Lolo na laruan ang anting-anting na kwintas. Hugis pangil kasi ito na aakalain mong isang maliit na ispa-espadahan.
Agad na kinuha ni Lolo ang anting-anting at ikinuwintas niya. Ang anting-anting daw po ay gawa sa ngipin ng isang baboy na puti na pinaniniwalaan ng ama ni Lolo na isang ngipin ng engkanto. Isang klasing engkanto na napatay noon ng kanyang ama. May kakayahan daw po ang anting-anting na sunugin ang mga aswang sa oras na masugatan ng may-ari ng anting-anting ang mga aswang na kalaban nito. Hinalikan ni Lolo ang anting-anting at nung mga oras na iyon, habang suot na niya ang anting-anting ay pakiramdam niya wala ng aswang ang makakatalo sa kanya. Kampante si Lolo na magagawa na niyang proteksyonan ang kanyang mag-ina ng mga sandaling iyon. Pinakiramdaman ni Lolo at ni Lola ang kanilang paligid. Noong mapansing wala namang aswang na umaaligid-aligid sa labas ng kanilang bahay, nagpasya na silang magpahinga. Sumapit ang umaga. Maayos na nagising sina Lolo. Napagdesisyon na ni Lolo na balikan ang bangkay ng aswang na nakasalamuhan niya kagabi, ngunit wala na roon ang aswang. Ang tanging naiwan doon ay ang patpat na isinaksak ni Lolo sa mata ng aswang. Malakas po ang kutob ni Lolo na nagawa niyang patayin ang aswang sapagkat hindi na ito humihinga ng kanyang iwanan kagabi. Hinala po ni Lolo ay kinain ang aswang ng mga mababangis na hayop sa gubat na iyon, o baka naman ay kinuha ng pamilya nito. Kinabahan si Lolo dahil maaari siyang balikan ng angkan ng mga aswang na kanyang napatay. Sa takot na baka gantihan siya ng mga kauri ng lalaking aswang, ay umuwi kaagad si Lolo sa kanyang mag-ina. Hindi niya iniwanan ang kanyang mag-ina, umaga man o gabi. Noong gumabi ay labis na nag-alala si Lolo. Sobrang tahimik kasi ng paligid ng kanilang bahay. Maging ang mga kuliglig ay hindi magawang humuni. Wari bang may kung anong misteryo ang nagkukubli sa buong kagubatan? Doble na ang kandado sa bawat pintuan at bintana ng bahay nila Lolo. Tiniyak nilang walang kahit na sinong makakapagbukas ng kanilang pintuan mula sa labas. Ang mesa nila ay iniharang na rin nila sa pintuan tuwing dumudulog ang gabi. Naglalagay na rin sila ng mga kumpul-kumpul na bawang sa itaas ng kanilang pintuan at bintana. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog ay isang lagabog mula sa kanilang bubungan ang kanilang narinig. May kung anong mabigat na bagay ang biglang bumagsak sa bubungan. Lumangit-ngit ang yero ng bahay nila Lolo na tila bang may kukong kumikis-kis sa yero. Hindi maiwasan nila Lolo ang mangilo. Nagasing sila ng oras na iyon dahil sa sobrang lakas ng ingay. Dahil sa pangyayaring iyon, umiyak ng umiyak ang anak ni Lolo at Lola. Nahirapan po silang patahanin ang bata na sumabay pa sa sagitsit ng yero na waring tinutuklap ng kuko ng kung anumang hayop na naroroon sa bubong. Malakas ang kutob ni Lolo ng mga oras na iyon na aswang na ang nandoon sa kanilang bubungan. Batid ni Lolo na mapapadalas na ang pagbisita ng aswang sa kanilang bahay dahil nakapatay si Lolo ng aswang. Hinalikan ni Lolo ang kanyang anting-anting at sinabihan ang kanyang mag-ina na huwag mag-alala. Ipinaubaya na lamang po ni Lolo Kuyabari ang kanilang buhay sa anting-anting na kuwintas-kwintas niya. Maya-maya lang ay paunti-unti nang nagkakabutas ang bubong nila Lolo. Sa sobrang tibay ng kuko ng aswang, hindi akalain ni Lolo na kakayanin pala ng aswang na tuklapin ang yero. Siguro po'y dala na rin ng may kalumaan na ang kanilang bahay.
Medyo mahuna na rin ang kahoy na pinagpakuan ng yero. Pablo, anong gagawin natin? Mamamatay ba tayo? Tarantang sunod-sunod na tanong ng asawa ni Lolo. Yakap-yakap naman po ni Lolo ang anak nila na sa kabutihang palad ay tumigil na sa kaiiyak. Patuloy lamang ang aswang sa katutuklap ng kanilang yero. Noong lumaki na ang butas sa bubong, ay agad na lumundag ang aswang sa loob ng bahay nila Lolo. Tumakbo naman ang asawa at anak ni Lolo patungo sa isang kwarto. Inutusan sila ni Lolo na isarado kaagad ang pintuan ng kwarto upang hindi sila madamay sa laban nila ng aswang. Naging mabalasik ang mukha ng aswang at agad na sumunggab sa direksyon ni Lolo. Binunot naman ni Lolo ang kanyang itak sa tagiliran at iwinasiwas iyon. Napapaatras na ang aswang dahil agresibo din ang galaw ni Lolo. Sunod-sunod na nagpakawala ng kalmot ang aswang gamit ang kanyang matutulis at mahahabang kuko. Sinabayan naman iyon ni Lolo sa pagwasiwas ng kanyang matalas na itak. Nagtangkang sumunggab muli ang aswang. Sa sobrang liksi ng galaw nito ay hindi na malaya ni Lolo ang pagsipa ng aswang. Tumama ang paa ng aswang sa tiyan ni Lolo na ikinatalsik ni Lolo patungo sa isang mesa. Nabitiwan tuloy ni Lolo ang kanyang itak kaya naman naglakas ng loob ang aswang na sunggaban ulit si Lolo. Wawak-wakin na sana ng aswang ang dibdib ni Lolo, subalit nagulat siya sa kanyang nakita. Bigla itong nakaramdam ng takot nang makita niya ang anting-anting na kwintas-kwintas ni Lolo. Matapang namang tumayo si Lolo at agad niyang kinuha ang kanyang itak. Dumais siya papalapit sa aswang. Sa tagpong iyon, umatras ng umatras ang aswang hanggang sa dumikit na ang likod nito sa pader. Akma na sanang tatagpasin ni Lolo ang aswang na lalaking pumasok sa kanilang bahay nang may isa pang babaeng aswang ang humagikik doon sa butas ng bubong kung saan pinaglusutan ng isang aswang. Agad naman na itinuon ni Lolo ang kanyang tingin sa aswang na humahagikik. Subalit bago pa man lumundag ang aswang ay agad nang tinigpas ni Lolo ang aswang ng paulit-ulit. Sinaksak hanggang sa iyon ay malagutan na ng hininga. Doon na namangha si Lolo at nakumpirma niyang aktibo pa ang anting-anting na kanyang suot-suot. Tama nga ang sinabi ng kanyang tatay na magbibigay daw po kay Lolo ng karagdagang lakas yung anting-anting niya. Pansin din po sa katawan ni Lolo na sobrang mabilis na naghilom ang kanyang mga sugat sa katawan. Maya-maya'y nagulat na lang si Lolo nang biglang may kumalmot sa kanyang likod. Ngunit parang hindi tinablan iyon at tila wala siyang natamo na sugat. Nagulat ang nilalang sa kanyang nasaksihan. Bakas na bakas daw sa ekspresyon ng aswang ang pagkalito dahil hindi man lang tinablan si Lolo ng matalas na kuko ng aswang. Mas lalong namangha si Lolo sa kakayahan ng kanyang anting-anting. Wala siyang kaalam-alam na may ganoong kapangyarihan pala ang anting-anting na suot-suot niya. Nagbigay iyon ng lakas loob sa kanya upang hindi kabahan sa mga aswang na sumusugod. Nakangiting humakbang si Lolo palapit sa aswang. Kasabay ng paglundag ng aswang patungo sa pwesto ni Lolo ay ang pagbato naman ni Lolo ng itak na tumarak sa noo ng aswang. Sumigaw naman ang aswang, kasunod nun ay ang pagbulagta nito sa sahig. Tumaginting ang itak matapos itong mahulog. Agad namang kinuha ni Lolo ang itak. Nang tignan niya sa kwarto ang kanyang mag-ina, wala naman ito roon. Napansin ni Lolo na bukas pala ang bintana.
Nang silipin niya ang bintana ay wala siyang nakitang tao. Tanging kaluskus lamang ang kanyang naramdaman. Pag-uga ng mga puno at malakas na boses ng kanyang asawa na humihingi ng tulong. Agad daw na tumalon si Lolo sa bintana at sinundan niya ang sigaw ng kanyang asawa. Kinuha po ng aswang ang mag-ina ni Lolo Pablo, Kuya Bari. Nang sundan ito ni Lolo, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang bahay na puno ng mga aswang. Doon na niya naabutan at nakitang nakatali na roon ang kanyang anak at asawa. Walang alinlangang sumigaw si Lolo na pakawala ng mga aswang ang kanyang mag-ina, kung hindi ay kamatayan sa buong angkan ng aswang ang magiging kabayaran. Pinatay mo ang aking asawa, Norman. Kaya papatayin ko din ang mahal mo sa buhay. Litanya ng isang aswang. Napag-alaman ni Lolo na ang kanyang kaharap na mga aswang ay ang mag-ina ng aswang na napatay niya noong mga nakaraang gabi. Ipinaliwanag naman ni Lolo na siya ang mamamatay kung hindi siya lumaban. Ngunit nainis lamang sa kanya ang mga aswang at sabay-sabay na sumugod ang 6 na aswang kay Lolo. 2 babaeng aswang at 4 na lalaking aswang. Ang ilan sa aswang ay mga bata pa. Ngunit hindi nagpatinag si Lolo. Hinalikan niya ang kanyang anting-anting at utay-utay niyang inutas ang mga aswang na sumugod sa kanya. Kahit anong gawin ng mga aswang ay hindi tinatablan ng kanilang kuko at pangil ang katawan ni Lolo. Sa kahuli-hulihan, napatay ni Lolo ang mag-iinang aswang. Nailigtas naman ni Lolo ang kanyang mag-ina. Ang kwento ni Lolo ay nagbigay sa akin ng kilabot at paghanga na rin sa kanya, Kuya Bari. Kaya naman, binansagan ko ang aking lolo bilang ang antingero ng Kapis. Muli, ako nga po pala si Badong at dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento at naway nagustuhan niyo po ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po, Kuya Bari, kung sakaling mapili niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Badong. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.